Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel kung saan maghahatid po tayo ng mga balitang ating nakalap sa mga nakaraang oras at araw tungkol dito sa ating bansa. So ito pong ating ibabalita ngayon mga kababayan ay may kaugnayan po sa yung hinuli na si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil controversial na naman po ang kanyang ginawang pagtakbo bilang isang senator. Sinabi po dito sa Facebook page ng Davaoenos Duterte Defender, Just In. Ito po ay nakaraang 3 araw, KOJC Spiritual Leader Pastor Apollo C. Quiboloy files his certificate of candidacy for senator with the vision of bringing faith and service to the forefront of governance. Pastor Apollo stands with his powerful message para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. So yun po yung dahilan kung bakit po tumakbo itong si Pastor Apollo Quiboloy. Kung maaalala po ninyo, si Pastor Apollo Quiboloy din po yung nahuli ng mga kapulisan ng ating bansa sa kanyang basement, sa kanyang isa sa mga property niya na tinitirahan. Pero kaugnay po dito, ayon naman po sa News 5, iniimbestigahan na ng Workers and Peasants Party or WPP ang umano'y inihaing Certificate of Nomination and Acceptance or CONA ni Kingdom of Jesus Christ, Leader Apollo Quiboloy. Ito po ay kaugnay doon, mga kababayan. Ayon sa WPP, walang official endorsement si Quiboloy mula sa pamunuan ng partido. Hindi rin umano miyembro ang pastor. So, tingnan nyo na po yung ginagawa ni Pastor Apollo Quiboloy. Aalamin ng partido kung paano nakakuha ng CONA si Quiboloy dahil 3 lamang umano ang otorisadong pumirma ng mga dokumento. At the President of WPP, I affirm, or as the President of WPP, I affirm that I did not sign any CONA for Quiboloy. Furthermore, both the Chair and Senior Vice President have confirmed that they too did not authorize or sign such a document, ayon kay Attorney Sonny Matula, presidente ng WPP. The WPP holds itself to the highest standards of integrity, and these allegations are entirely incompatible with the values our party upholds. Quiboloy is currently detained for these offenses in various courts. Dagdag niya, oras na mapatunayang nagmula ang CONA sa ibang grupo, mag-aayon umano sila ng cancellation of CONA at magsasampa ng reklamo laban sa mga taong nasa likod ng pag-issue ng nasabing dokumento ng walang legal na basehan. So, hindi po natin alam, mga kababayan, kung sino po ang nagsasabi ng totoo dahil nakakuha po ng CONA si Pastor Apollo Quiboloy sa CONA daw mismo, pero meron pong mga signatories na karapat-dapat lamang magpirma. Pero ang pinagtataka nila, bakit nakalusot na merong CONA itong si Quiboloy, samantalang itinatanggi po ito ng President ng Workers and Peasants Party. So, hindi po natin alam kung ano yung strategy na ginawa ni Pastor Apollo si Quiboloy. At kaugnay po dito sa balitang ito, ito po yung kakatuwang sinabi ng ating current senator, isa sa mga senators natin, Senator Risa Hontiveros, according pa rin po sa News 5. Let us not elect lawbreakers as lawmakers, said Senator Risa Hontiveros in reaction to Pastor Apollo Quiboloy's filing of his certificate of candidacy for senator on Tuesday, October 8. 2 days po ang nakalipas, mga kababayan. So, meaning to say po, mga kababayan, sa bansa po natin, sobrang baba po talaga kasi ng requirements sa pagtakbo sa mga national positions like president. Kapag president po kasi, able to read and write lang, tapos 40 years old, then full-blooded Filipino ka, then pwede ka nang tumakbo ng pagkapangulo. So wala man lang pong educational requirements according to 1987 Constitution. Pero dito po sa sinabi ni Risa Hontiveros, kaugnay sa pagtakbo ni Pastor Apollo Quiboloy, alam naman po natin na si Apollo Quiboloy or si Pastor Apollo Quiboloy ay meron pong mga nagawang krimen sa mga nakaraang buwan na kung saan marami nagrereklamo sa kanya at nahuli at natugis na nga po ito
ng ating mga kapulisan sa kanyang basement dun sa kanilang isa sa mga property niya, or hindi natin alam kung tirahan po ba niyo yun or hindi. Pero sabi po dito, let us not elect lawbreakers as lawmakers. Isipin nyo, tumatakbo po si Pastor Apollo Quiboloy ng pagkasenator. Tapos siya mismo ay merong mga nagawang krimen laban sa ating batas. Tapos siya mismo ang gagawa ng batas. So parang medyo nakakatuwa nga naman pong isipin. Or parang illogical tong isipin. So may point po sa pagkakataong ito si Senator Riza Hontiveros. At kaugnay pa rin po mga kababayan sa pagtakbo ni Pastor Apollo C. Quiboloy dahil hindi nga po siya tinanggap ng WPP. Sinabi po sa News 5 pa rin, tatakbo na lang umano bilang independent candidate sa pagkasenador ang nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy. So nakakulong po si Pastor Apollo Quiboloy. Ito'y matapos hindi siya kilalanin ng partidong isinulat niya sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance or CONA. Yun po, hindi siya tinanggap ng WPP or ng kanyang partidong isinulat. So akala niya siguro porque siya ay naturingan na anak ng Diyos daw, kuno ay aayunan siya ng mga partido. Ngunit dahil sa ito nga po, siya mismo ang nagkakaroon ng mga kasalanan sa ating batas or krimen na nagagawa against sa batas natin, ay tinatalikuran po siya o parang sabihin nating hindi siya tinatanggap ng mga partidong ito. So sa mga nakaraan niyang mga statements regarding God, regarding sa religion, ngayon nagda-doubt na yung mga tao kung totoong siya ba talaga ang, of course, anak ng Diyos. So sa iba na naman pong mga balita, mga kababayan, sinabi po sa News 5 pa rin, no? Ito naman po yung mga ginagawang pagkilos ni President Bongbong Marcos. Sabi po dito sa News 5, lumahok si President Bongbong Marcos kasama si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa ASEAN Leaders Interface with representatives of ASEAN Youth nitong Miyerkules, October 9. Pinangunahan ni ASEAN Chairman Prime Minister Sonisay Sifandon ng Laos ang pagbubukas ng event kung saan tinalakay ang papel ng mga kabataan sa paghubog ng kinabukasan ng mga bansa sa ASEAN. At yan lamang po ang mga nakalap nating mga balita sa mga oras na ito. Ito po yung update kay Quiboloy at yung pong update sa ginagawa ng ating Pangulo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bilang pahabol na po mga kababayan, sinabi po sa News 5 pa rin, inatasan ni President Bongbong Marcos ang kanyang gabinete na planuhin ang agarang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa giyera sa Lebanon. Dahil kasulukuyan po mga kababayan ang giyera sa Lebanon at marami po tayong mga mahal na residente, mga mahal na kababayan na nandoon na naiipit sa giyera na gusto na pong pauwiin ng ating mahal na Pangulo. At bilang karagdagan at huling balita po ngayong araw, sinabi po dito sa larawan na ito na aking nakalap sa News 5, 276 million pesos ill-gotten wealth case versus Pamilya Marcos, binasura ng Sandigang Bayan. Okay, so magandang balita po sa mga makamarcos dito na binasura na po yung matagal nang sinasabing ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Okay? So yung 276 million pesos po ay sobrang laki na nung pong sinimulang ma-file ito ng kung sino mang partido o individual na nag-file o grupo na nag-file ng case na ito laban sa mga Marcos. So yan lamang po ang ating nakalap na balita sa mga oras na ito. Maraming salamat po. At kung gusto mo po ng mga ganitong klase ng content, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell button para ma-update kita palagi sa mga susunod na videos natin na kagaya nito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.